Welcome to KDH Vlog! Another day, another sharings na naman tayo sa video na ito. At sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano ako natutong magluto dito sa Hong Kong. So sa mga hindi po nakakaalam, talagang nung nasa Pilipinas pa lang po ako, hindi pa ako ganun ka-skills na magluto. As in wala po talaga akong talent sa pagluluto. Kaya nga, dahil sa kagustuhan kong itry na magtrabaho dito sa abroad, tapos yun nga napunta ako sa pagiging DH. So takot talaga ako. Takot akong magtrabaho dito sa Hong Kong kasi nga ang weakness ko nga, dahil ang weakness ko nga yung pagluluto, hindi ako ganun kagaling magluto. At marami akong nababalitaan na yun nga yung mga employer dito is mga terminator. So ang kinakatakot ko baka mamaya pag hindi nila nagustuhan yung iluto ko, ayun mata-terminate ako. Kaya ang ginawa ko, ang naging strategy ko para lang makapunta ako dito sa Hong Kong, para matry ko lang ayun nga, nung nasa Pilipinas ako, ang pinili ko talaga ay pumayag talaga ako na meron akong makakasama na helper. Ayaw ko yung alone akong mag-isa kasi nga takot ako baka mamaya pag mag-isa ko lang wala akong mapagtanungan, walang tutulong sa akin, so mahihirapan ako. Kaya mas pinili kong meron akong makasama. Kahit na nung nasa Pilipinas ako, nung nasa agency ako, dami nilang mga sinasabi na pangit kapag pag may kasama ka sa loob ng bahay ay pangit daw, kasi nga syempre hindi talaga maiwasan na yun nga, baka hindi magkaintindihan, ganon. Tapos yun nga, yung ibang mga kababayan natin na-terminate din dahil sa mga kasama. Pero hindi ko yun masyadong inisip. Mas inisip ko yung yung positive way, na yun nga, yung iniisip ko na para sa akin, parang mas okay sa akin yung may kasama, kasi nga meron akong mapagtatanungan in case man kung meron man akong hindi alam sa loob ng bahay. Sa awa ng Diyos naman ay hindi naman ako nagluto doon sa first employer ko, kasi tatlo nga kami doon sa bahay. So yung isa yung tagaluto. Never talaga akong nagluto doon sa first employer ko ng mga ulam namin. Ang niluto ko lang noon is yung congee, yung pagkain ng alaga kong baby, kasi nung lumalaki na yung alaga kong baby, ayun, tinuruan ako ng amo ko kung paano magluto ng congee. And then napakadali lang naman magluto ng congee. So ayun lang yung niluto ko doon sa first employer ko. Tapos dito naman sa second employer ko, guys, so doon pa lang sa interview talagang sinabi ko na, hindi pala sa interview, hindi ako tinanong kung marunong ba akong magluto, hindi. Sa agent ako nagsabi na, ayun nga, hanapan ako ng amo na, yun nga yung, hindi ganun kaselan pagdating sa pagluluto, kasi nga, alam ko, yun nga, hindi nga ako ganun kagaling magluto. So ayun, nahanap ng agent. So yun nga, nirecommend sa akin ng agent yung amo ko ngayon, kasi nga sabi nga ng amo ko daw is yun nga, ang ang importante sa kanila is yung mabantayan yung anak nilang baby, ganyan yung pagluluto, hindi naman daw problem, sabing ganun ng mga amo ko daw dun sa agent. Kaya ako talaga yung pinili ng agent na yun nga, mag-try out na magpa-interview dun sa mga amo ko. And then yun, nung nag-interview na, ganyan, nagustuhan ako. So natanggap ako dito sa amo ko, hanggang sa pumunta na ako dito sa bahay. Tapos dun sa unang contract ko, guys, 2 years dito sa pangalawang amo ko, hindi rin ako nagluto, kasi nga syempre that time is baby pa yung aking alaga. So nasa yung attention ko ay nasa pag-aalaga talaga ng bata. So paano yung namin, pagkain namin. So yung pagkain namin ng dinner, ang ginagawa ko lang ay nagsasaing ako ng rice. Saing ng rice, tapos pag bibili yung amo ko, laki ng mga gulay-gulay na stock dyan sa ref namin. Ayun yun, ginagawa ko naman, pinapakuluan ko lang siya ng tubig, boil lang. Tapos pag naluto na, nilalagyan lang namin ng oyster sauce. Ayan lang. Yung amo ko, umuwi sila mga 7. O mga 6 something uwi na yan sila. Tapos yung amo kong lalaki, pag umuwi yan sa gabi, ay may daladala na yan na take out na ulam. Siya yung nagte-take out ng ulam. Pagdating ng mga amo ko, so maligo sila, after nila maligo, ay kakain na kami ng diretso na kakain kami ng dinner. So ganyan, sa 2 years ko dito sa first employer ko, ganyan yung routine ko talaga. Minsan kapag hindi kami kakain dito, kakain kami kina lola, ganyan. So hindi na kailangan mag-take out yung amo kong lalaki. Pero pag nandito kami sa bahay, yun, siya yung nag-take out ng ulam, tapos yan, yun yung kinakain namin dito sa bahay. So paano naman yung lunch ko? Yung lunch ko, dahil marami naman yung order ng amo kong lalaki, at saka dinadamihan niya talaga kapag nag-order siya ng ulam namin, kasi nga minsan nagbabaon din yung amo kong babae. Tsaka kung may matira man doon sa dinner namin is yun yung magiging lunch ko sa tanghali din. So pinapainit ko na lang. So ganyan yung naging buhay ko sa 2 years na pagtatrabaho ko dito sa pangalawang amo ko. Doon sa breakfast naman, hindi ko na kailangang problemahin yon, kasi yung breakfast ko is yung amo kong lalaki, bumibili din siya ng bread.
na breakfast ko. So ako lang naman yung kumakain ng breakfast, tapos yung mga amo ko hindi sila kumakain ng breakfast. Siguro doon na sila sa office nila, sa trabaho na sila nagbe-breakfast. Tapos nung nirenew ako ng mga amo ko, doon na ako, sinabihan na ako, kinausap nila ako, sinabihan nila ako na kailangan kong matutong magluto. And then yung pagluluto daw, hindi nga daw nila ako matuturuan sa pagluluto kasi hindi din daw sila marunong magluto. Kaya kung magtatanong ako kung paano magluto ay na lang daw ako, magtanong kina lola, ganyan, kasi sila yung marunong magluto. Tapos yun, kung may alam akong lutuin, ganon, so lutuin ko daw yun, wala nang problema sa kanila. Kaya nung pangalawang contract ko dito, that time na ako nanood ng mga simple recipes sa YouTube, talaga ako kumuha ng mga recipes na kung ano yung mga pwede kong lutuin sa mga amo ko. Tapos nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko din kung ano yung mga recipe nila, kung ano yung mga niluluto nila sa mga amo nila. So yun yung ginaya ko. Nag-start pa lang ako magluto, syempre yung mga simple dish lang yung mga niluluto ko talaga, like yung mga steam fish, ayan, tapos yung steam egg, ganyan mga steam, ayan yung unang natutunan kong iluto. May one time na sinama ako doon sa market, nilibot nila ako dun sa market, tapos ayun, sinabi nila kung paano bumili ng mga gulay, ganyan, ng karne, paano bumili ng mga chicken, ganyan. So ako naman yung pagmamarket, meron akong konting idea kasi sa first employer ko, minsan pag nagmamarket yung amo ko, tapos yun nga, kasama niya akong magmarket. Kapag nasa labas kami, naisipan niyang magmarket, pumunta doon sa wet market, sumusunod din ako sa kanya, kaya nagkaroon din ako ng konting idea kung paano bumili ng mga gulay, ganyan, mga karne, ganyan. Kaya nung nag-start na akong magluto, at least may konti na akong knowledge. Tapos may mga pagkakataon din na yung mga amo ko, pag day off nila, bumibili sila ng stock dyan sa ref namin ng mga chicken wings, ganyan, mga frozen. So kung ano yung nakalagay dyan sa ref namin, like frozen na chicken wing, dahil may stock kami dyan, ang ginagawa ko, nag-search ako doon sa YouTube kung ano yung mga Chinese recipe ng mga chicken wing, ng mga karne, kung ano man yung pwede kong makita dyan sa loob ng ref. So sa pag-search ko doon sa YouTube, syempre kung ano yung pwede kong gayahin na lutuin, like yung pinakasimpleng luto, yun talaga yung ginagawa ko. Nung nagsisimula akong magluto, yan nga yung mga simple dish lang talaga yung niluluto ko na mga Chinese recipe. Pero nung nagsimula akong magluto, hindi ko gaya-gaya yung mga Chinese recipe, kasi kailangan pang i-season, di ba, i-marinate yung mga karne, ganyan, dami nilang mga pinaglalagay din ng mga sahog-sahog. Kaya ang ginawa ko, hindi ko ginaya totally yung Chinese style, ginaya ko yung Filipino style. Mostly ang niluluto ko sa mga amo ko, mga like Filipino style na mga ulam-ulam, tortang talong, mga ganyan. So ginataang ginataang kalabasa, sitaw na may hipon, ganyan, mga Pilipinong ulam yung niluluto ko. Kasi yung Pilipinong ulam parang may Chinese version din na luto dito sa Hong Kong, pero yun nga, hindi nga ako ganun kagaling sa pagtimpla, kaya yung pagtitimpla ko talaga is yung nga parang Filipino style. And then ayun, yung mga amo ko din naman, wala naman silang allergy, lahat naman kinakain nila, kaya walang naging problema din sa pagluluto ko nung nagsimula ako magluto, kasi hindi maarte din yung mga amo ko. Kung ano yung sinain ko, kung ano yung niluto ko para sa kanila, talagang kinakain nila, talagang wala namang reklamo. Kasi yung ibang mga amo, diba, daming mga comment, daming reklamo, diba, yung mga amo ko hindi sila ganun, tahimik lang sila. Tapos ako naman, dahil alam ko na hindi ako ganun kagaling magluto, talagang nag-search talaga ako dun sa YouTube, talagang nanonood ako sa YouTube ng mga simple way kung paano malutuin yung karne, yung isda, ganun. Pero syempre hindi ko talaga totaling magagaya yung lasa, kasi hindi nga ako ganun kagaling talaga magtimpla. Kaya dun sa procedure, nagagaya ko yung procedure, pero yung sa taste siguro, sa lasa, hindi ko masyadong nagagaya. So yung lasa ng mga niluluto ko ay lang, paiba-iba. Minsan okay, minsan parang kulang yung lasa, minsan naman maalat, ganun. Pero yung mga amo ko, hindi naman sila wala naman silang comment. Although may mga time pala nagko-comment yung mga amo ko, like nung pag naalala ko dati, nag-steam ako ng mincemeat, tapos nilagyan ko ng salted egg. Tapos ang nangyari, parang napadami ata yung paglagay ko ng kasi nilagay ko yung white part ng salted egg. So parang ang sobrang alat yung niluto kong mincemeat with salted egg. Tapos yun nga, sabi nila, parang yun nga, kunti nga lang din ilagay ko kasi sobrang alat talaga. Hindi ko rin natikman, guys. Hindi ko pa natikman, so sila yung unang tumikim, tapos yun nga, nagsabi nila na super alat. Pero nakain naman nila, pero kunti nga lang din nila inuubos. Lalaman ko kung gusto nila yung niluluto ko o hindi, kasi may mga time na kapag nagluluto ako, guys,
minsan hindi nila naubos yung ulam, ganun, konti lang yung inuulam nila, kaya parang naiisip ko na ay parang ayaw nila yung ulam na to, kaya isa o dalawang beses ay parang ko na, hindi ko na niluluto kasi alam ko na hindi gusto ng mga amo ko, kaya nag-iisip na naman ako ng panibagong lulutuin. Kasi nga hindi nga ako ganun kagaling sa Chinese foods, mga Philippine food yung sinesearch ko talaga. Ayan, yan yung mga unang niluto ko doon sa mga amo ko. Tapos nung medyo tumagal-tagal na, parang nagiging okay na yung pagtimpla ko ng mga ulam-ulam. Ayun, nagtitingin-tingin din ako ng mga ibang mga Chinese dish. Kasi kaswerte ko na lang talaga kasi yung mga amo ko hindi sila maarte, hindi sila maselan pagdating sa pagkain. Kasi may mga ibang amo talaga na very maselan pagdating sa mga pagkain. Yung ibang mga amo ayaw nila ng oily, ayaw nila ng may asin, gusto nila yung walang lasa, ganun. Tapos yung ibang amo kasi nagbibigay ng mga recipe, ganyan, sinisend nila sa mga katulong nila, and then sasabihin nila na ganito yung lutuin mo, ganyan. Tapos pag hindi nila nasunod yung parang taste nung or lasa nung finorward sa kanila, yun, nagagalit yung amo nila. So napakahirap po yung magkaroon ng ganyan na amo. Yun, kaya hanggang ngayon na susurvive ko pa rin talaga. Hanggang ngayon nandito ako sa Hong Kong kasi yung mga amo ko hindi sila mahigpit sa pagluluto. Nung pangatlong renew ko, kinausap nila ulit kasi ako tapos gusto na naman nila akong i-renew. And then sinabi ko sa kanila na yun nga, baka syempre lumalaki na kasi yung alaga ko. So sinabi ko sa mga amo ko na sure ba kayo na na kailangan nyo pa ako? Kasi lumalaki na kasi yung alaga ko. Ang pangalan na alaga ko si Wendy. Lumalaki na si Wendy. Baka kailangan ninyong mag-hire ng much better na yung marunong sa kusina, marunong magluto, ganun, para may magluto sa pagkain niya. Kasi parang nakita ko kailangan nyo na ng mas katulong na mas magaling sa kusina dahil nga malaki na nga yung alaga ko. Pero di naman nila tumawa nga yung amo kong babae. Sinabi niya sa akin na hindi naman problema yon na hindi ka marunong magluto kasi kinakain naman namin yung niluluto mo. Sinabi nilang ganun sa akin. Tapos sinabi ko sa kanila na inopen ko lang kasi syempre malaki na nga yung alaga ko. Sabi ko ganun sa amo ko. Tapos wala namang problema sa akin kung gusto nyong kumuha ng iba na yun mas marunong sa kusina, na I understand. Sabi ko ganun, pero hindi naman nila, wala silang balak ata kumuha ng iba. So nirenew nila ako. So okay naman sa kanila daw yung mga niluluto ko. Di okay, sige, pumayag ako, nag-renew ulit ako ng kontrata. So hanggang ngayon nandito ako sa mga amo ko. Pero bali 6 years na ako sa kanila. And then yun, yung mga niluluto ko pa rin mga simple dish. Tapos yung mga niluluto ko, alternate lang. Yung sa pagkain naman ng alaga ko, so kung ano lang yung gusto niya, mga fish, mga ganun, alternate ko lang. Kung ngayon fish, kinabukasan egg. Tapos sa mga susunod, chicken naman. Sa susunod is mga karne ng baboy. Minsan mga beef, ganun. So alternate yung ginagawa ko. So since na 3 kaming adult, isang bata, so ang niluluto ko isang gulay, dalawang klase ng mga meat like chicken, may fish, or karne, tsaka fish, mga ganun. Basta 3 dish. Minimum is 3 dish, pinaka maximum is 4 dish kasi 3 lang naman kami adult, tsaka isang alaga ko. So okay na yun. Kaya advice ko talaga sa mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga first timer na papunta dito sa Hong Kong, talagang mag-focus din kayo, pag-aralan ninyo yung kung paano magluto ng mga ulam dito sa Hong Kong, kasi hindi natin alam kung yung mapupuntahan ninyong amo ayun nga, matuturuan kayong magluto, or kaya yung maging amo ninyo is yun, nakakaintindi like yung amo ko na it's not a big deal sa kanila yung mga niluluto ko sa kanila, talagang kinakain naman nila. May mga amo talaga na maarte, ang daming mga gusto sa buhay, kaya so, siyempre ma-i-stress ka rin sa kakaisip kung ano yung mga lulutuin mo sa kanila, ganun, diba? So kaya yan yung isa yung paghandahan, na kayo, mag-learn or manood na kayo ng mga simple Chinese recipe na pwede nyong lutuin once na pumunta na kayo sa bahay ng mga amo ninyo, at least meron na kayong nakahandang mga recipe. And regards naman sa mga soup, kasi diba dito sa Hong Kong mahilig sila sa mga soup. Ako, swerte ko na lang din kasi hindi ko kailangang magluto ng soup dito sa bahay ng amo ko. Minsan lang nagluluto ako ng soup pag may napanood ako sa YouTube, and then simple lang siyang gawin, simple lang lutuin yung soup, nagluluto ako. Pero ngayon hindi na ako nagluluto ng soup. Nakakahigop lang kami ng soup kapag makikikain kami kina lola, yan sila lang nagluluto ng soup. So yung mga amo ko din naman kasi hindi naman sila mahilig din sa soup, kahit hindi sila uminom ng soup ay okay lang sa kanila. Yung iba kasi mga amo parang hindi nabubuhay ng walang soup. Ganun. So swerte ko lang talaga kasi yung mga amo ko is yun nga, nabubuhay naman sila na hindi humihigop ng soup every night. And then yung mga niluluto ko dito, lahat pati dun sa pagkain ng alaga ko, ganun, ako po yung nag-iisip.
idea ko kung ano yung mga lulutuin ko. Hindi pinapakialaman ng mga amo ko kung ano yung mga gusto kong lutuin. Yan din yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga amo ko kasi pinapabayan lang nila ako kung ano yung lulutuin ko. Yung ibang mga amo kasi nagbibigayan sila ng recipe or ayun, nagsabi sila na gusto nilang kain yung ganito, ganyan. So, syempre, dapat yun yung lutuin ng mga helper nila. Pero yung mga amo ko hindi. Ako yung nag-iisip. Yung ibang mga ka-helpers natin, parang ayaw nila yung sila yung nag-iisip eh. Kasi ngayon nga parang na-stress din sila. Minsan nakaka-stress naman talaga mag-isip. Ilang tao yung nasa loob ng bahay. Tapos syempre yung iba kasi nating kababayan, grabe yung niluluto nilang dish. 5 dish, 6 na dish. So talagang madidrain talaga yung utak mo, diba? Mag-isip ng mga recipe. Tapos everyday ka pang magluluto ng dinner. Yung iba pati lunch nagluluto. Tapos diba, iba-ibang putahe everyday. So saan mo kukunin yung mga recipe na nalulutuin mo kapag ganyan kadami yung lulutuin mo, kaya talagang grabe, yan yung isa ninyong paghandaan talaga, kaya talagang ngayon habang nasa Pilipinas pa lang kayo ganyan, so paghandahan nyo, na kayo, search na kayo ng mga dish na pwede nyong lutuin na sa tingin niyo ay kaya nyong lutuin, para at least pag pumunta kayo dito sa Hong Kong, yun nga, at least kahit paano mayroon kayong kunting idea. Yung pagbibili ko pala ng mga pagkain namin ng lunch, ng dinner, ganun. So, every morning, yung amo kong lalaki, nag-iiwan siya ng market money. So, kunwari, ang iniwan niya ay $120, $150. So, kung ano yung pwede kong mabili doon sa pera na iniwan niya. So, yun yung namin, magiging pagkain namin. So, everyday naman nag-iiwan siya. So, pinagkakasya ko na lang talaga yung pera na iniiwan. Pero, ayun naman, okay naman, sakto lang naman. Hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa market money. Kasi araw-araw naman nagbibigay yung amo ko ng pang-market ko. And then yun nga, simple dish lang talaga yung niluluto ko dito sa kanila. Yung iba nating mga kababayan na grabe yung problema nila about sa market money kasi yung iba nating mga kababayan, yung ibang mga amo, nagbibigay sila ng kunwari $500, tapos yung $500 na yan, pagkakasyain ng 1 week. Yung iba naman nating mga kababayan, hindi 500, mas ano pa nga, mababa, parang $300. Tapos kailangan pagkasyain ng 1 week. So, yung iba nating mga kababayan talagang namumblema din sila kung paano nila pagkasyain yung $300 sa isang linggo, $500 sa isang linggo, kasi syempre nila ilang po tayo sa dinner, tapos kailangan din nilang magluto ng lunch, ng breakfast, ganun, kung hindi nilang magluto ng breakfast tsaka lunch. So napakahirap, ang hirap din yung mag-adjust pag ganyan yung mangyari sa inyo. Talagang napakahirap. Buti na lang sa akin, hindi ko naman na-experience yung mga ganyan, na yun nga, yung mga amo yung magbigay sa'yo ng market money, magkano lang ibibigay, tapos sasabihin sa'yo na ayan, dapat pagkasya ng isang linggo. So napakahirap yung ganyan. Isa rin yan sa challenge ng mga iba nating kadish dito sa Hong Kong. Kaya ayan, kaya sa mga kababayan natin dyan, ayan, maging handa kayo, maging ready kayo, kasi baka mamaya mapunta kayo sa ganitong mga amo. Kailangan ninyong talaga mag-aral at ayun, maglista ng mga simple dishes na mga mura yung ingredients, kunti lang yung ingredients, ganun, para at least mapagkasya ninyo kung magkano man yung ibigay sa inyo na market money ng mga amo ninyo. So, ayan lang yung kunting share ko sa video na ito. Nagbigay lang po ako sa inyo ng kunting idea about sa pagluluto about sa life namin bilang isang dish dito sa Hong Kong, sa pagluluto, tsaka yan sa pagbabudget. At least paano meron kayong kunting idea. So, at least pag once na pumunta kayo sa mga amo ninyo, so meron kayong idea kung ano yung dapat ninyong gawin at kung paano nyo i-manage yung sarili ninyo kapag once na na-experience ninyo yung mga ganitong sitwasyon. So, ayan lang po, and sa mga viewers ko pa po dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa KaDH Vlog dito sa aking YouTube channel, at gusto nyo pang malaman yung buhay ko bilang isang DH dito sa Hong Kong, gusto nyo malaman yung mga experience ng isang DH dito sa Hong Kong, please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa mga sunod kong videos. Thank you guys for watching, and I hope na makita ko pa kayo sa mga sunod kong sharings.